Babala mula sa Biblia, ang pinaniniwalaang panawagan sa sangkatauhan na naisulat ilang libong taon na ang nakararaan. Isiniwalat sa mga disipulo ang mga magaganap sa hinaharap upang makapaghanda sa araw na inihalin tulad sa panahon ni Noah noong ang dilubyo ay dumating sa mundo. Magugulat ka sa malalaman mo ng mga sakuna na nangyayari ngayon ay pangitain na ang tinutukoy na araw ni Noah ay unti-unti na dumudungaw. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? After heavy rain unleashed flooding in Greece In and Istanbul, Turkey 2 people are confirmed dead. Dozens more. At least 2 people were killed in Bulgaria as torrential rains hit the nation's capital. Isang hating gabi noong ika-10 ng Setyembre ngayong lang 2023, habang ang karamihan ay natutulog ng mahimbing at yung iba ay nagmumuni-muni, isang nakagigimbal na pangyayari ang nasaksihan ng mga taga-Libya. Pangyayaring hindi nila inaasahan. Mga 2:00 ng madaling araw, isang dumadagundong na hampas ng alon ang narinig ng mga hindi makatulog. Pero ang tunog ay hindi nagmumula sa karagatan ng Mediterranean na nasa itaas nito, ngunit sa labas ng kalsada. Napagalaman na dahil sa biglang pagulan, nawasak ang Wadi Derma Dam at tumagos ang alon na parang bulldozer na gumiba sa mga bahay, nagpatumba ng mga pader at humukay ng malalalim na bangin. Sa isang kisap mata, ang madisyertong teritoryo ng Derna at mga karating na bayan ay nakaranas ng makasaysayang pagbaha. Ang ulat sa The Guardian na hindi masaklaw ng pag-iisip ang napakatinding sakuna sa Libya. Matapos ang pagbaha, 10,000 ang nawala. Batay sa ulat, 2 dam ang nasira dahil sa sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan na pumatay sa sobra sa 5,000 katao, bilang na maaaring tumaas pa. Pero kinabukasan lang nasaksihan ng nakagigimbal na kalagayan ng lungsod dahil maraming patay ang nakahandusay, pati mga sanggol, mga kabataan ay hindi nabigyan ng paluwang. Ang estima ay maaaring umabot ng 30,000 ang nawala at ang pangamba ng mga taga-roon ay marami ang inanod sa dagat at nalunod. Ganon rin halos ang balita sa Reuters na catastrophic ang pagbaha sa Libya na pumatay sa ilang libo katao. Patuloy ang paghahanap ng mga kamag-anakan sa maaaring buhay pa. Ayon din sa ulat na ika-4 na bahagi ng buong lungsod ang nawasak ng baha. Sa lugar na madalang ang tagulan, hindi mahahagilap sa buong kasaysayan ng Libya ang ganitong klase ng pagbaha. Subalit hindi lamang ang nasyon na nakaranas ng sobrang lakas na pagbuhos ng ulan. Sinabi sa NBC na nagkaroon ng 8 catastrophic na pagbaha ngayon lang buwan ng Setyembre. Katulad ng sa Espanya, noong ika-2 ng buwan, malawak na pagbaha ang naranasan sa iba't ibang bahagi dahil sa matinding pagbuhos ng ulan sa loob ng 20 taon. Ika-4 ng Setyembre sa bansa ng Brazil, nasaksihan ang pinakamaraming nai-record na namatay sa ibaba ng bansa. Noong Biyernes, ika-8 ng Setyembre, binaha ang Hong Kong na hindi naranasan ng mga taga-roon sa loob ng 100 taon. Pero ito ay simula lamang. Naniniwala ang mga eksperto na ang sobrang lakas at biglaang pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng matinding pagbaha ay dahil sa climate change. Ang pahayag sa PBS na kinumpirma ng mga sayentipiko na ang mga pagbaha na nakikita ngayon sa buong mundo kasama ang paglala ng tagtuyot ay gawa nga ng climate change. Ano ba ang climate change? Ang sabi ng United Nations na ang climate change ay ang pangmatagalang pagbabago ng temperatura at galaw ng panahon. Minsan ay dahil ito sa kalikasan, katulad ng mga solar events na nangyayari sa ating araw o mga pagsabog ng bulkan. Subalit ayon sa ulat, mula pa noong 1800s, ang tao mismo ang naging punong dahilan sa climate change. Isa ay ang malalang carbon emission o yung mga usok ng polusyon na bumabalot sa ating daigdig, kaya hindi makasingaw ang init ng lupa. Kumbaga, naluluto ang mundo ng dahan-dahan.
Ano ang kinalaman nito sa panahon ni Noah? Marami ang nagtatanong na kung umiinit ang panahon, bakit puro tag-ulan at bumabaha pa nga? Kung ikaw ay interesado sa mga nagaganap, heto at pakinggan ang paliwanag sa makabuluhang katanungan. Bakit nga ba sunod-sunod ang pagbaha kung umiinit ang panahon? Kung pag-iisipan, habang painit ng painit, natutunaw ang mga yelo sa Arctic na nasa itaas ng globo at sa Antarctica na nasa ibaba naman. Kapag natunaw ang yelo, syempre, nagiging tubig. At saan napupunta ang tubig? Hindi ba? Sa karagatan. Kaya naman mas malalim na ang dagat kumpara noon. At dahil na rin sa sobra na ang init, ang tubig ay mas madaling sumingaw sa langit. Ibig sabihin, mas maraming moisture ang nasisipsip ng ulap. Nagiging mas mabigat ang taglay nitong ulan. Kaya kapag bumuhos, ay bigla ang pagbaha. Masahol ang kinahantungan ng mga taga-Libya. Lalo pa, naabala ang gobyerno at ang mga rebelde sa pakikipaglabanan. Kaya nahati ang bansa, yung isa ay pinamumunuan ng mga rebelde at yung kalahati ay sa gobyerno. Tila wala nang pakialam sa mamamayan, mas abala sa alitan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi handa ang Libya sa mga sakuna. Kaya sa loob ng ilang saglit, libo-libo ang inanod. Maraming relihiyoso ang naniniwala na ang mga sakuna ngayong kasalukuyan ay nakasaad na sa babala ng Biblia. Likas man ito o gawang tao, o dahil sa kapabayaan ng mga namamahala, ang nagaganap ay inihalin tulad ni Jesus sa panahon ni Noah. Sa libro ni Mateo, Kapitulo 24, 28 verso, kanyang sinabi, "Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari, hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao." Ayon sa Biblia, darating ang mga araw katulad ng panahon ni Noah na walang pakialam o walang kaalam-alam ang marami sa mga babala. Ayon sa kwento, marami pa nga ang kumutya, marami ang nagtawa sa pahayag ng lalaki, hanggang sa dumating ang malaking pagbaha at inanod sila. Siyempre, hindi lahat ay naniniwala sa kwento ng arko. Ganun pa man, ang nangyari sa Libya ay maaaring ihalin tulad sa sinauna. Isang madaling araw na hindi nila inaasahan, karamihan ay natutulog at ang pamahalaan ay walang pakialam. Dahil kung meron, dapat mas pinagtuunan ng pansin ang kaligtasan ng taong bayan, pag-ayos ng bansa, kaysa sa mga labanan at digmaan. Kaya nung bumuhos ang napakalakas na ulan, inanod ang lungsod ng Derna. Ang propesiya hinggil sa panahon ni Noah ay pinaniniwalaan ng maraming relihiyoso na marahil ay magaganap sa ating panahon, ang sinasabing pagbabalik ni Jesus. Bagamat hindi nasabi ang mga detalye katulad ng kung kailan at kung papaano talaga, maliwanag pa sa sikat ng araw na base sa ilang pahayag na may malagim na masasaksihan ang buong sanlibutan bago ito may sa katuparan. Gawa man ng kalikasan o kapabayaan ng pamahalaan ng climate change, ang mga sabay-sabay at patong-patong na sakuna ay masasaksihan ng lahat, relihiyoso ka man o hindi. Ang naganap sa Libya kung saan ang kinauukulan ay tila natutulog at walang kaalam-alam na ang kanilang katapusan ay magaganap sa isang iglap, ay isang halimbawa sa sinabi ni Jesus na darating ang panahon na walang pakialam ang karamihan sa mga babala na mababasa sa Biblia. Maraming theologians na nagsasabi na ang mga pagbaha, tagtuyot, digmaan at tagutom ay mga pangitain ng babala ni Jesus ay unti-unti na nangyayari. Anong aral ang mapupulot dito? Masaklap ang kinahantungan ng ilang libong nalunod, mga bata, matanda, walang pinili ang baha. Maihahalin tulad ito sa panahon ni Noah. Masasabi na hindi talaga handa ang pamunuan sa lugar dahil sa mga labanan at tila nakalimutan na nila ang kaligtasan ng mamamayan. Para bang wala nang pakialam ang gobyerno at tutulog-tulog sa maayos na pamamahala, at ang resulta, taong bayan ang napahamak. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa
sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.